Magandang umaga sa bawat isa. Ang kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Purihin ang Panginoon. Bakit natin ito sinasabi? Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti. What we believe, we speak. We believe, therefore we speak. Ano ang bagay na sinasabi natin, ito'y nais ng Panginoon at ito'y kalooban niya at ito'y gagawin niya sa atin. Kung nais mo ng kagalingan, speak healing in your body. Kung nais mo ng kagalakan, speak joy in your body, in your life, to yourself. Amen? Sabihin mo yon. Kung nais mo naman din ng kaguluhan, ng kapaitan, ng kapayapaan, at kapag sinasabi mo yon, hindi na mangyayari. So better for us to speak the good things of the Lord. Amen? Speak love, speak goodness, speak the joy of the Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen? So purihin ang Diyos ngayong umaga sapagkat muli tayong binigyan ng kanyang salita upang tayo po ay bigyan ng Panginoon ng mataas na level ng pagkilala po sa Kanya. So ngayong umaga, ako po ay mangungusap sa pagsang the benefits of having the fear of the Lord. Ang benepisyo, no? Ang ganansya, ang pakinabang ng pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga nito na magkaroon tayo ng banal na takot, banal na pagmamahal sa Diyos, banal na paggalang sa Panginoon, na ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Tandaan natin, the fear of the Lord brings benefits to our lives. Po, ang banal na pagkatakot sa Panginoon, ito po ay nagdadala ng pakinabang sa buhay natin. You see, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Nais nating lubusan makilala ang Panginoon, magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Dahil ang taong mayroong banal na takot sa Kanya ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhay na matuwid, namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, namumuhay sa kagalakan, namumuhay sa biyaya ng Panginoon. So ngayong umaga, ano ba itong takot sa Panginoon? Kasi meron pong dalawang klase ng takot sa tao. Merong negative fear, na po, ito ay isang pagkatakot na negatibo na nag-a-attract ng demonic spirit. At ang takot na negatibo ay nag-neutralize ng epekto o ng impact ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kapag isang tao, meron siyang takot, no? Lagi siyang nag-aalala, lagi siyang nababalisa kasi merong demonic attack sa kanyang buhay. But what we need today is the fear of the Lord. Because when we have the fear of the Lord, meron tayong banal na takot sa Panginoon, na-attract natin yung presence ng Panginoon. Nire-recognize ng Diyos ang iyong buhay. Po, at kumbaga ang Panginoon siya yung gumagalaw. So what is the fear of the Lord? You see, the fear of the Lord is a reverential awe and a deep respect for God. Ito po ay isang napakataas na pagpaparangal sa Diyos at napakalalim na paggalang sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, maraming tao, wala na silang takot sa Panginoon eh. Kaya pag isang tao walang takot sa Panginoon, wala siyang mataas na pagpaparangal sa Diyos, wala siyang malalim na paggalang sa Panginoon, kahit ano gagawin niya. No? At dahil kahit ano ginagawa niya, mayroong judgment sa buhay ng isang taong lahat ng bagay ginagawa niya ayon sa kanyang sariling kaparaanan. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Nais ng Panginoon sa iyo, magkaroon ka ng napakataas na pagkilala sa Panginoon. Kaya pagka mataas ang pagkilala mo sa Panginoon, talagang maaga kang pumupunta sa church, no? Talagang you recognize the presence of God. At talagang ino-honor mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? At talagang hindi lamang sa church, no, sa mga transactions mo, sa mga commitments mo, sa iba't ibang tao na kausap mo, because you have that reverential awe and deep respect for God, talagang ino-honor mo rin ang kapwa mo. Amen? You see, the fear of the Lord is an acknowledgement of God's authority. Yung banal na pagkatakot sa Panginoon, ito'y pagkilala doon sa authority ng Diyos sa iyong buhay.
Pagkilala sa kanyang karunungan sa iyong buhay. Pagkilala na ang Diyos ay sovereign. Ibig sabihin, ang Diyos siyang may control sa iyong buhay. Siyang may control sa lahat ng bagay. At kapag ganito ang pagkilala mo sa Panginoon, ito yung magdadala sa iyo sa isang buhay na ginagabayan ng spiritual principles and of course, ng moral principles. No? It will lead you to a life of spiritual and moral principles na talagang yung iyong spiritual life, mataas ang level, at ang iyong morality, mataas ang level. Bakit? Kasi yung taong may banal na takot sa Panginoon, no? Na siya'y lumalayo sa kasalanan, namumuhay siya ng matuwid. So tingnan po natin sinasabi ng banal na kasulatan sa atin upang higit natin itong maunawaan. Sinabi sa aklat ng mga awit, Kabanatang 25, tandaan po natin kapag tayo dumadako sa Lumang Tipan, sa Old Testament, we read this having that new covenant mentality. No? Now, we believe that we have this mindset of covenant sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sino ang taong may takot sa Panginoon? Ang banal na kasulatan ay nagtatanong, sino ang tao na may takot sa Diyos? No? Mayroong mataas na pagpaparangal at malalim na paggalang at pagkilala sa Panginoon. Sino sila? Sila ang mga taong may takot sa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, siya o sila ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Siya mismo, take note of this, sabi ng talatang 13, siya mismo, siya na may takot sa Diyos, siya na may banal na pagmamahal at pagkilala sa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng salita ng Diyos na mananatili magpakailanman. Sabi dito, siya ay mananahan, siya mismo, mananahan sa kasaganaan. We believe in this prosperity. We believe in a prosperous life. That's the reason why we keep on declaring, we keep on saying the word of the Lord, that there is prosperity in God. That those who have that fear in the Lord, no, tuturuan sila ng Panginoon, siya mismo ay mananahan sa kasaganaan at aangkinin ng kanyang mga anak ang lupain. Ibig sabihin, ang kanyang mga anak magkakaroon talaga ng inheritance. Naniniwala po ba kayo doon? Kung naniniwala kayo, can we give God the praise? Palakpakan lang natin, pasalamatan natin ng Panginoon. Na ang mga salitang ito ay magbigay ng buhay sa atin. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan ito. That is why I keep on reading and meditating the Word of God. Ito ay nagbibigay ng kalakasan, ng kagalingan, ng mataas na level ng pananampalataya sa taong kumikilala sa Panginoon. So tingnan po natin yung English version niyan. Common English ng New King James Version. It says, who is the man that fears the Lord? Sino siya? Sino yung taong ito? Sino sila na nagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon? Who is the man that fears the Lord? Him or her shall he teach in the way he chooses or she chooses. So God will teach them. God will teach you. And verse 13 it says, he himself or she himself, she herself shall dwell in prosperity. Siya mananahan sa masaganang buhay. The Bible says, his descendants or her descendants shall inherit the earth. So makikita natin dito, mga kapatid, yung benepisyo, yung pakinabang ng pagkilala sa Panginoon, na kapag ikaw ay talagang nagmamahal ka sa Diyos, may banal na takot ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, nagmamahal ka sa Kanya, sinusunod mo yung Kanyang kalooban sa iyong buhay, may pakinabang dito. Amen? Pagkatapik mo ang katabi mo, sabi mo, may pakinabang. May benepisyo. Purihin ang Panginoon. May benepisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi ako maalis sa Panginoon eh. Hindi ako nagbabaksay sa Kanya. Yes, of course, may problema, may atake ng kaaway. Kasi naglilingkod ka sa Panginoon dahil ayaw ng dyablo na ikaw ay sa Panginoon. Gusto ng dyablo, sa Kanya ka. Pero hindi ka papayag. Di po ba? Hindi tayo papayag. Bakit? Kasi sa Diyos tayo. Galing tayo sa Kanya, siya ang lumikha sa atin, at siya rin ang tumubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. And so we belong to God. We belong to Him. And here we see the benefits of having the fear of the Lord.
So ano sila? What are they? So question today is, what are the benefits of having the fear of the Lord? Pastor, ano ba yung pakinabang na maglilingkod ako sa Panginoon? Ano ba yung pakinabang nagigising ako ng Sunday ng maaga, atin ako ng church, makikinig ako sa salita ng Panginoon? Ano pakinabang? Ano pakinabang yung namumuhay ako ng matuwid, namumuhay ako ayon sa kalooban ng Panginoon? Ano ba yung ganansya sa buhay ko? Ano ba makukuha ko? Spiritual lang ba? Mental lang ba? Or even financially? Diba sabi ng Bible in 3 John verse 2, Beloved, I pray that is the desire of the Holy Spirit, that you may prosper in all things. Mag-prosper ka, sumagana ka sa lahat ng bagay. And be in good health, maging malusog ka. Just as your soul prospers. Gaya ng iyong kaluluwa, ng iyong pagkatao, ng iyong kalooban, ng iyong kaisipan na lumalago. Kaya yung paglago, no, ng buhay, pagsagana sa buhay, ito ay in the same degree, in connection, in proportion of your soul that is prospering. So what are the benefits? Tingnan natin yung unang pakinabang. Threefold po ito. Actually, maraming pakinabang sa paglilingkod sa Panginoon. But I love to expound the Word of God. I love to expound Psalm 25, verse 12 to 13, na makikita natin yung pakinabang, yung benepisyo. Una po, you will experience God's personal instruction in your life. Amen? Sino may gusto dito? Talagang mararanasan mo ang Panginoon, kakausapin ka on a personal level. The Lord will speak to you. And take note kapag ang Diyos nangusap sa iyo, kapag ang Diyos nagsalita sa iyo, kapag ang Diyos nagbigay sa iyo ng instruction, laging ang instruction ng Panginoon sa isang tao ay yung unity. Yung pagpapala ng pagkakaisa. Yung pagpapala ng pagkakasundo. Because God is the God of order. And He wants us to be united with Him. He wants us to be in union with Him. He wants us to remain in our covenant with Him. That is why we need to have this covenant mindset na maintindihan natin ito. You will experience God's personal instruction in your life if you have the fear of the Lord. Kapag meron kang banal na takot sa Panginoon, tatanggap ka ng gabay, ng instruction ng Diyos sa iyong buhay on a personal level. Na parang Diyos napakalapit sa iyo. Ang totoo naman yun No? Sinasamahan ng Diyos, ginagabayan ng Diyos yung mga taong may banal na takot sa Kanya. Kaya napakahalaga na meron kang banal na takot sa Kanya. Kasi kapag may banal na takot ka sa Panginoon, may banal na pagkilala ka sa Kanya, mamumuhay ka para sa Diyos. Mamumuhay ka para sa iyong pamilya. Amen? Mamumuhay ka ng matuwid. So sabi ng Bible, Psalm 25 verse 12 in the Amplified Bible, it says, who is the man who fears the Lord? Sino siya na mayroong banal na takot o may takot sa Panginoon? It says, the fear of the Lord, who fears the Lord with awe-inspired reverence and worship Him with submissive order. Sino siya? Who is the man who fears the Lord with that inspired reverence? A deep respect for God, that worship God, that honors the Lord with all his heart, with all his mind, with all his soul, that loves the Lord. And the Bible says, He will teach him. Siya, ang Panginoon, tuturuan siya. Gagabayan ka through His Word in the way he or she should choose. No, kumbaga, ang Panginoon tuturuan ka. Now, take note of the word teach in Hebrew. The word teach in Hebrew is yorah. Na ang ibig sabihin to direct and to instruct you in the way you should choose or go. So it is a personal level of teaching and instruction from the Lord. It is through His Word. That's why God will speak to you through His Word. Are you with me? Siya'y mangungusap sa iyo on a personal level. Bakit? Sabi kasi ng Psalm 33, verse 18. Tingnan natin. Sabi diyan, the eyes of the Lord are on those who fear Him. Ang mga mata ng Diyos ay nasa kanila na mayroong takot sa Kanya. Na mayroong banal na pagkilala sa Kanya.
sa kanila na umaasa sa kanyang pag-ibig na hindi nawawala. On those whose hope is in His unfailing love. It says in verse 19, to deliver them from death and keep them alive in famine. So here we see that the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love, to deliver them. So paano i-deliver ng Diyos, paano ililigtas ng Diyos ang isang tao mula sa kamatayan at mula sa kagutuman, mula sa kapahamakan? Ang Diyos magbibigay ng personal instruction. I experienced the personal instruction of God sa buhay ko. Maraming beses. Nilayo ako ng Diyos sa kapahamakan, nilayo ako ng Diyos sa gawa ng kaaway. Nilayo ako ng Diyos sa pagkasira ng buhay. Kasi ang mga mata ng Diyos ay naroroon sa mga may takot sa Kanya para iligtas sila sa kamatayan, sa kapahamakan. At lalong-lalo na sa kagutuman at kahirapan ng buhay. Tingnan natin ang isang example na yan. A classic example is si Isaac. Si Isaac sa Genesis 26, verse 1 to 3, no, makikita natin, sa lugar niya, nagkaroon ng kagutuman. Bukod pa sa unang tagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At si Isaac, pumunta siya kay Abimelech, na hari ng mga Pilisteo sa Gerar. We know this, but this is just a classic example ng personal na instruction ng Panginoon. Na kung ang Panginoon nangusap sa kanya, kung ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng direction, the same with us. Pakisabi sa katabi mo, ganun din saya. Dahil ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos din natin. Siya ang Diyos na nagbigay ng tipan sa kanila, ng covenant sa kanila. The same with us. We have covenant with God through Jesus Christ. So here we see Isaac, nung nagkaroon ng matinding kagutuman. Siyempre, of course, kapag may kagutuman, matinding kagutuman, ang kasunod niyan, kapahamakan na o kamatayan na. In verse 2, sabi rito, nagpakita ang Panginoon kay Isaac. God revealed Himself to him. Ang Diyos nagpakita sa kanya, ang Diyos nagsalita sa kanya, ang Diyos nagbigay ng personal instruction, personal guidance sa kanya, personal direction sa kanya. Bakit? Kasi si Isaac, meron siyang pagkatakot sa Panginoon. Itong banal na pagkatakot at pagkilala niya sa Panginoon ay nakuha niya sa kanyang amang si Abraham. Si Abraham ay nagkaroon ng banal na takot sa Panginoon. At ang Diyos merong personal guidance, personal direction sa buhay ni Abraham, the same with Isaac, and the same with us. Amen? Ganun din sa atin. Sinasabi natin ito because the Word of God is relevant today. Napapanahon ito. Na kaya kapag ikaw may problema ka, may kinakaharap kang pagsubok, may atake ng kaaway sa iyo, God will speak to you personally through His Word. Amen? Do you believe that? Kung naniwala tayo, pwede ba mong palakpakan lang natin ang Panginoon? Sinasabi natin ito because this is the Word of God. God will take care of His people who have that fear in Him. At sinabi ng Panginoon kay Isaac, huwag kang bumaba sa Ehipto. Ibig sabihin, huwag kang pumunta ron sa lugar ng pagkaalipin, sa lugar na kung saan ikaw ay aalipinin. Sabi rito ng Panginoon, manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Manatili ka sa lupaing ito. Verse 3, at sinabi ng Panginoon, sasamahan kita. I will be with you. I will instruct you. I will guide you in the way you should go. God gave him that personal guidance and personal direction. Sabi sa kanya, sasamahan kita, at sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Ang Diyos kapag nagsalita, ginagawa niya. Walang pangako, walang sinabi ang Diyos na hindi natupad. Lahat ng sinabi ng Diyos, kanyang sinabi, kanyang ginawa, at ito'y kanyang pinapangyari. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sasamahan kita. Ikaw ay aking pagpapalain.
Sapagkat sa iyo at sa iyong bini ay bibigay ko ang lahat ng lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. So makikita po natin dito yung location niya, no, nakaranas ng kagutuman. Take note of this, mga kapatid, tandaan ninyo, it's not about your location, it is about your connection with God. Amen? Kung pwede na sa magandang lugar ka pero hindi mo naman kasama sa Panginoon, useless din yan. Kung pwedeng nandun ka sa isang lugar na mahirap naman, pero kasama mo ang Panginoon, iaangat ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. God will direct your life. He is the great director. Amen? At sasabihin niya sa iyo, cut, kapag ka lumalayo ka na doon sa linya mo. Amen? Stop it. And in verse 12 of Genesis 26, si Isaac nagkasik sa lupaing yon at umani siya ng taong yon na maka-100 ibayo. Pinagpala siya ng Panginoon. Bakit natin ito sinasabi? Kasi ito ay totoong nangyayari hanggang ngayon. Sa mga taong may banal na takot sa Diyos, sa mga taong sumasampalataya sa Panginoon, na kahit na merong kahirapan, merong kagutuman, patuloy pa rin nag-aasik. No? Marahil sa panahon na yon, sa tindi ng kagutuman, tagtuyot noon eh. Parang sa panahon natin ngayon, merong El Nino, no? Ay handaan yung sarili nyo. No? Magiging mainit. Pero we need to believe in God. Why? Because God is sovereign. He is in control of all things. Siya pa rin ang may control. Kaya nung si Isaac nagkasiksa sa lupain yon, umani siya ng taong yon. Nung nagtanim siya, umani siya ng taong yon. Na maka-100 ibayo, pinagpala siya ng Panginoon. At talatang 13, sabi ng Biblia, naging mayaman si Isaac at patuloy na naging mayaman hanggang sa naging napakayaman. Pinagpala siya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos nagbigay sa kanya ng personal instruction. Mga kapatid, ito yung benepisyo ng pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos ay paglayo sa kasalanan at kasamaan. Ito'y pamumuhay na matuwid, ito'y pagmamahal sa Diyos, ito'y paglilingkod sa Panginoon. At kapag ito yung ginagawa mo, ang Diyos magbibigay sa iyo ng personal instruction. Magsasalita ang Diyos sa iyo. Pero kapag may mga panahong tahimik ang Diyos, hindi siya nagsasalita sa iyo, check yourself. Check it out, yo. Search yourself. Kasi po pwedeng may ginagawa ka na hindi gusto ng Panginoon. Hindi pwedeng kapag tahimik si Lord, sasabihin natin, oo si Lord, sang-ayon siya sa ginagawa mo. Hindi po. Pag si Lord tahimik sa buhay mo, hindi siya nagsasalita sa iyong buhay, hindi siya nagsasalita sa iyo. Ibig sabihin, may problema sa iyo. Because God speaks every day. And we must believe that. Sabi rito ng Salmo, Kabanatang 33, talatang 18, binabantayan ng Panginoon ang may takot sa Kanya. Ibig sabihin si Lord kasama ng mga taong may banal na takot sa Kanya. Binabantayan ka ng Panginoon. Amen? Kung may banal kang takot sa Panginoon, nagmamahal ka sa Diyos, binabantayan ka ng Panginoon. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Ang talatang 19, sila'y inililigtas niya sa kamatayan. Kaya meron pong mga taong namatay sa panahon na hindi pa sila dapat mamatay. Pero nangyari yon kasi wala silang banal na takot sa Panginoon. Don't die before your time, sabi ng Ecclesiastes. May mga taong nakakaranas ng kamatayan at kapahamakan sa buhay nila nang hindi pa nila panahon. Bakit? Isa lang ang dahilan. Wala silang banal na takot sa Panginoon. Kasi ang banal na salita ng Diyos ay nagsasabi, binabantayan. Take note of this. Binabantayan ng Panginoon ang may takot sa Kanya. Pagkatapik mo ang katabi mo, sabi mo sa Kanya, binabantayan ng Panginoon ang may takot sa Kanya. Ang may banal na pagmamahal at pag-ibig sa Panginoon na nagtitiwala sa Kanya, binabantayan ng Panginoon. Talatang 19, sila'y inililigtas mula sa kamatayan at sa panahon ng tagutom, sila'y Kanyang inaalalayan. Sabi ni David, I have been young, now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. Hindi ko nakita ang matuwid.
na pinabayaan ng Panginoon. Pag sinabi ng Bible na matuwid ang isang tao, ibig sabihin yung taong yun, may banal na takot siya sa Panginoon. Lumalayo sa kasalanan. Lumalayo sa kasamaan. Merong gabay, merong instruction, tinuturuan siya ng Panginoon. Mga kapatid, good na nakatapos ka ng pag-aaral. Very good yan. Na naging successful ka. Pero mas very good ang iyong buhay kapag ang Diyos mismo ang nagtuturo sa iyo at naggagabay sa iyo sa daan ng katuwiran. Amen? Pangalawa po, na benepisyo. Marami yan, pero 3 lang po ito na isi-share ko ngayong umaga. You will enjoy God's prosperity in your life. Pakisabi sa katabi mo, you will enjoy. Mai-enjoy mo, masisiyahan ka, magagalak ka sa kasaganahan ng Diyos. Ang Diyos ay masagana, ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Ang Diyos ay napakayaman na Diyos. Kaya kung ikaw may banal na takot sa Panginoon, i-enjoy mo yon. I-enjoy mo yung kabutihan niya. I-enjoy mo yung kasaganaan ng Panginoon. The Bible says in Psalm 25 verse 13, first sentence, He Himself or she herself. Yung Bible kasi napaka-masculine eh. No? Pagka sinabing he or a man, talks about both. Man and woman shall dwell in prosperity. Siya mismo, ikaw mismo, mananahan ka. Mananahan ka sa kasaganaan. Nandiwala po ba kayo dito? Parang hindi kayo excited. Mga kapatid, excited ako sa Panginoon, excited ako sa Kanyang salita, excited ako na naglilingkod sa Panginoon, excited ako na nananatili ako sa Panginoon. Because the more you remain in God, the more you abide in Him, the more God will reveal Himself to you. The more yun, nagagawin ng Panginoon. In the Amplified Bible, it says, His soul or her soul will dwell in prosperity and goodness. You will dwell. Mananahan ka, mananatili ka sa kasaganaan at kabutihan ng Panginoon. You will have the favor of God. You will experience happiness and a joyful life because you have the fear of God. Iingatan ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos, ilalayo ka ng Diyos sa masamang tao, ilalayo ka ng Diyos sa kapahamakan. Bakit? Kasi may banal na takot ka sa Kanya at babantayan ka ng Panginoon. Hahawa ka ng Diyos ang iyong buhay. Now, the word dwell in Hebrew is lun, na ang ibig sabihin to remain and to stay. Take note of the word permanently. Permanently in God's goodness and in His prosperity. It is a permanent life. If you want a permanent blessing of God, if you want the prosperity of God, the goodness of God to be permanent in your life, you must remain. Manatili ka sa Kanya. Di ba sabi ni Jesus, kung mananatili kayo sa akin at sa aking mga salita, hingin nyo kung ano ibig nyong gawin sa inyo. Gagawin niya because nananatili ka sa Kanya. Pero pag malayo ka sa Kanya, lumalayo ka sa Kanyang kalooban, then hindi mo makukuha kung anong nais ng Panginoon. Bakit? Kasi lumayo ka sa Kanya eh. Kaya nais ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya. Remain in Him so that we will stay permanently in His goodness and in His prosperity. Remember, kapag ang Diyos nagbigay siya ng personal instruction, ang gusto ni Lord, manatili ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya. Kasi nasa Kanya ang iyong pagpapala. Nasa Kanya. Because of your connection with Him. God will empower you to dwell if you remain, if you dwell and stay with Him. He will empower you. Now the word blessing, the word prosperity it's about God's empowering you for you to experience, for you to enjoy the goodness of the Lord. Siya mismo mag-empower sa'yo. Kaya sabi ng Psalm 25 in the Expanded Bible, verse 13, they will enjoy a good life. Their soul will dwell in goodness and in prosperity. You see, tayo bilang mga ordinaryong tao, tayo bilang mga pangkaraniwang tao, di ba? Gusto natin ng mabuting buhay. Amen? Gusto natin ng pinagpalang buhay. Gusto natin ng maalwan na buhay. Kaya ako naglingkod ako sa Panginoon eh.
Kung hindi ako naglingkod sa Panginoon, ang buhay ko kawawa pa rin, miserable pa rin. Kasi ang buhay na malayo sa Diyos ay buhay na mahirap. Sasabihin ba natin yung mga taong mahirap, kaya sila mahirap? Dahil malayo sila sa Diyos? What do you think? You see, that is the reality. Naging mahirap ang bansa natin. We have the form of godliness, but we deny the power of it. Pwede ang tao, reliyoso, maka-Diyos, pero wala sa kanila yung kapangyarihan ng pagiging matuwid. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Wala ni isa mang tao na may banal na takot sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Wala. Pero bakit may mga taong naghihirap, naging miserable ang buhay? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan nila ang pagkilala sa Diyos. Pinabayaan nila ang banal na pagkilala at takot sa Panginoon. Ito ang ginagawa ng relihiyon sa atin. I'm not against religion. Pero kung yung religion ay totoong nagtuturo ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na nagpapahayag ng katotohanan ang magbibigay ng kalayaan. You will know the truth and the truth will set you free. Amen? So, they will enjoy a good life. So, yung mga taong may banal na takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Diyos, hindi sila pabayaan ng Panginoon, they will enjoy a good life. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Ma-enjoy mo yung mabuting buhay. Amen? Ma-enjoy mo yung kabutihan ng Panginoon. And verse 25 ng New Living Translation, chapter 25, verse 13, they will live in prosperity. Mamumuhay sila sa masaganang buhay. Yun ang nais ng Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga pagkatapos ng buhay nito, lahat na nagmamahal sa Diyos, lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, lahat ng mga taong kinilala si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, merong isang napakagandang lugar. Sabi ng Panginoong Hesus, di ba? John chapter 13. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay napakaraming tahanan. Kung hindi gayon, sabi niya, kung hindi totoo yun, hindi ko nasasabihin sa inyo. Pero sabi niya, aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar. At kung saan ako naroroon, duroon din kayo. Sinong duroon doon? Yung mga taong nananalig sa Kanya, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, yung mga taong nagtitiwala sa Kanya, yung mga taong may banal na takot sa Kanya. Amen? Tayo yon. Ikaw yon. Praise the Lord. Kaya ang Panginoon, naghanda siya eh. Kaya nga itong mundo na ito, nung nilikha ng Panginoon, nung tinapos niya lahat ng bagay, tsaka niya nilagay ang tao sa Garden of Eden. Nung naihanda niya na lahat ng bagay. Pero dahil merong dyablo na gustong manira at magwasak at pumatay, nakapasok ang kasalanan. Kaya nga ang Panginoong Hesus namatay sa krus. Tumagas ang kanyang banal na dugo. Naging kasalanan siya sa krus. Naging sumpa siya sa krus para sa atin. Naging mahirap siya sa krus upang tayo po na mahirap ay yumaman dahil kay Jesucristo. Purihin ang Panginoon. That is what the Bible is saying. Yun yung totoo. Kaya nga sabi ng Proverbs 22 verse 4, in the New Living Translation, it says, through humility and fear of the Lord, lead to riches. Wow! Ang totoong pagpapakumbaba at ang totoong pagkatakot sa Diyos ay magdadala sa iyo sa pagyaman. Sino ba yung nun? Pagpaparangal at sa buhay. Itong buhay nito, itong mahabang buhay, magandang buhay. Amen? Are you with me? I am declaring to you the Word of God. This is what the Word of God is saying to us. Every Word of God is based on His covenant. See, when we believe, when we have that fear of the Lord, when we humble ourselves to Him, and we have this fear of the Lord, meron tayong banal na takot sa Panginoon, dadalhin ka nito sa isang
magandang buhay. The fear of the Lord will lead you to riches, to honor, and long life. Sabi ng Common English Bible, it says, the reward. Take note of the word, the reward. Ano ibig sabihin nun? Ang gantimpala. No, the reward of humility and the fear of the Lord is wealth. Hallelujah. Honor and life. That is the reward. No, so yung pagpapakumbaba, yung banal na pagkatakot sa Panginoon, may gantimpala. Kaya sa Tagalog, mas maganda eh. Sabi ng ang Biblia, ang gantimpala. Pagkasabi sa katabi mo, may gantimpala. Ang gantimpala sa nagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Purihin ang Panginoon. You will enjoy God's prosperity because of the fear of the Lord. That is the benefit of serving the Lord, of honoring Him. At pangatlo, your children will be an extension of God's provision. Hindi ka mag-aalala sa iyong mga anak. Hindi ka mag-aalala sa iyong generation. Why? Because God will provide for them. God will protect them. No? I-extend ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya kay Abraham, ginawa niya kay Isaac, ginawa niya kay Jacob, ginawa niya kay Israel because of His covenant. You see, God is still in the business of giving His blessing and His prosperity for those who have that fear in the Lord. Psalm 25 verse 13 says, they will enjoy a good life and their children will inherit the land. Their children, your children. Amen. Do you believe that? Your children, your family will inherit the land. Now the word inherit in Hebrew is yorash. Na ang ibig sabihin to take possession, to occupy, and to succeed in taking the land. Kami po, walang pag-aari ang tatay ko. Walang ipinamana sa amin. But praise the Lord because of Jesus Christ. Because nagkaroon ako ng personal relationship sa Kanya. Because the Lord gave me that personal instruction, personal teaching of the Word of God. He guided me. No, God bless me. God bless my family. You see, you will inherit. There is inheritance with the Lord. Merong mana sa Panginoon. That's why I keep on praying. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that you will know, you will understand what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance for us who believe, and the exceeding greatness of His power for us who believe. So merong mana, merong inheritance. Not just for you, but also for your children. Sabi ng Psalm 112 verse 1, praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord. Purihin ang Panginoon, pinagpala yung taong may banal na takot sa Panginoon, who delights greatly in His commandments, in His word, in His covenants. The Bible says in verse 2, His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed or blessed. Bakit upright? Kasi may takot sa Panginoon. And verse 3 it says, wealth and riches will be in His house. Kayamanan at karangyaan ay mananahan sa Kanyang tahanan. His righteousness endures forever. Tingnan natin sa Tagalog yon. Sabi ng talatang 1, purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay. Purihin ang Panginoon. Ang iyong mga anak magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay na matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan. Yayaman ang kanyang sambahayan. Yayaman ka.
Nakakakita ako dito ng mga milyonaryo at milyonarya. Yayaman. Ang mga taong may banal na takot sa Panginoon. Ang mga taong namumuhay na matuwid, nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Panginoon, lumalayo sa kasamaan at kasalanan, yayaman ang kanyang sambahayan. Ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Bakit siya maaalala? Kasi pagka yumaman ka, hindi ka magbibigay. Bakit? Kasi pinayaman ka ng Panginoon. Kasi minahal ka ng Panginoon at nagmamahal ka sa Panginoon. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pag nagmamahal ka, magbibigay ka, di ba? At maalala ang iyong kabutihan. Isang araw, kwento na lang tayo. Nawa maging mabuting kwento ka na maaalala ang iyong kabutihan magpakailan paman. Purihin ang Panginoon. Can we give God a praise? Pinagpala ang mga taong may takot sa Panginoon. Sabi ng Psalm 128, verse 1, how joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. They are joyful. Masaya sila. Pagkatingin ng katabi mo, masaya ba? Masaya ba? How joyful are those who fear the Lord. Pag may banal na takot ka sa Panginoon, masaya ka kahit may problema. Masaya ka kahit may pagsubok. Part of life yan. But verse 3 says, you will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. You will enjoy the fruit of your labor. Kasi ang taong may banal na takot sa Panginoon, hindi siya palaasa. Hindi siya umaasa sa kanyang kapwa o kanino man. Umaasa sa Diyos at nagsisikap sa buhay. Nagtatrabaho ng parehas. Hindi nandadaya. Kaya nga, you will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Verse 3, your wife, praise the Lord, will be like a fruitful grapevine flourishing within your home. No, yung asawang babae na talagang parang puno ng ubas. Parang ubas yung mukha. Hindi mukhang pasas. Ubas talaga makita mo, makinis, nagsha-shine. No? Pagkapasas talagang hindi ganon. The Bible says, your wife will be like a fruitful grapevine. Parang si Gracie. No? Parang yung mga nanay dito. Amen? Flourishing within your home. Your children will be like vigorous young olive trees, very strong as they sit around your table. That is the Lord's blessing for those who fear Him. Masayang tahanan, pinagpalang pamilya, malulusog at malakas na mga anak. Amen? Ang ganda niya sa Tagalog, mga kapatid. No? Tingnan natin, sabi sa Tagalog, talatang 1, mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Yung mga taong namumuhay na may takot sa Panginoon at namumuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos, ayon sa daan ng Panginoon, sinabi sa talatang 2, ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan. Magiging sapat at kayo'y magiging maunlad, hindi lang sapat, magiging maunlad at maligaya. Sino gusto yon? Maunlad ka na, maligaya ka pa. Praise the Lord. The Bible says in Proverbs 10:22, when God gives blessings, He add no sorrow with it. Pag pinagpala ka ng Panginoon, no, hindi siya nagdadagdag ng kalungkutan. Magiging masaya ka. Amen? Magiging maunlad at maligayang buhay. Ang inyong asawa, no, ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan. Talagang, wow, nagsashine. Ang kinis. No? Sagana sa bunga. At ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo. Ibig sabihin, sariwa, malalakas. Ganito pagpapalain ang sino mang may takot sa Panginoon. Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Now I will close on this, yung verse 14 ng ating text. Psalm 25, verse 14.
It says, the secret of the Lord is with those who fear Him. The secret of the Lord is with those who fear Him. He will show them His covenant. Ang sekreto ng Panginoon ay nasa kanila na may banal na takot sa Kanya. At ipapahayag niya ang Kanyang tipan, ang Kanyang covenant. Tingnan natin sa Amplified Bible. Sabi ng Amplified Bible, the secret or the wise counsel of the Lord is for those who fear Him. And He will let them know His covenant and reveal to them through His word its deep inner meaning. Mga kapatid, whenever I read the Bible, I read it with a covenant mindset. Ano ibig sabihin nun? Lahat na nakasulat sa Biblia ay covenant ng Diyos. Ang banal na takot sa Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos, covenant yon. Ang personal relationship kay Lord, covenant yon. At pag namumuhay ka para sa Kanya, meron kang covenant of a righteous living with Him. And because of that, God will reveal the deeper and inner meaning of His word for you. God will reveal Himself to you. In other words, the word reveal, God will open Himself. God will reveal to you the secret of His blessing, of His goodness. The word secret, it is the intimate knowledge of God, the goodness of God. Ito yun, mga kapatid. I keep on reading. I keep on meditating the covenant. The reason why I have the fear of the Lord. The reason why I keep on serving and honoring God. Na lumalayo sa kasalanan, na mamuhay sa Kanya. Kasi may covenant ang Diyos sa akin. At ang Diyos may covenant sa aking pamilya. The same covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. It is also the same covenant with you. It is an eternal covenant. And part or connected sa covenant na ito, lahat ng pagpapala ng Diyos. Masayang buhay, maunlad na buhay, ay nakapaloob sa Kanyang covenant. The secret of the wise counsel of the Lord is for those who fear Him. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. And because of that, He will reveal to us through His word the deep and inner meaning of His will for us.